Nag-react na mga kababayan si Harimau doon sa naging payag ni First Lady Lisa Marcos tungkol kay Inday na pumunta si Inday sa rally ng mga nananawagan ng kodita sa Pangulo. Ano ba, sabi sa interview ni Katonying, mga kababayan, kay Lisa Marcos, nasaktan na niya ako. Ngayon, sabi po ni Harimau, Nick. Yan ang reaction po. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Ni Harimau, yan o, mas malala daw si BP Sara kay Lenny. Ngek. She's never said anything negative about PBBM kahit ano pa ang nasa loobin niya. Hello? Ito naman si Harimau, parang hindi abogado. Wala mang ganong sinabi si Lisa Marcos na mas malala si Inday kay Lenny. May sinabi bang ganon? Talagang nangilig ninyo magtay-tay ng kwento para kayo yung Chinese ambassador. Palibasaan niya, Mr. Maravillas, magkakakulay sila ng mga Chinese. Mga propagandista ng China. Kaya sanay sila na magtay-tay ng kwento tulad ng akusasyon ng China na yung ating Pangulong Bongbong Marcos daw ay alam yung secret agreement. Yan ngayon ang sinasabi ng Chinese Embassy, mga kababayan. Yung Chinese ambassador, parang si Harimau po, may magtay-tay ng kwento. Wala man pong sinabing ganyan si Mrs. Lisa Marcos. Napakalinaw sa interview po. Parang hindi ninyo pinakinggan. Ito yung sinabi ni Mrs. Lisa Marcos. Sabi niya, for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You run together, di ba? Sama-sama tayong babangon muli. Pumunta ka sa rally. Tatawagin yung presidente mong bangag, di ba? You're going to laugh. Tama ba yon? Even Lenny never did that. Yun man lang po ang sinabi ni Mrs. Lisa Marcos. Hindi man niyang sinabi na mas malala pa si Inday kay Lenny. May nabasa kayong ganon sa statement? Tira niya, Mr. Maravillas, ang ibig sabihin nun ni Harimau, in-interpret niya yung sabi ni Mrs. Marcos, Lisa Marcos, na hindi yon ginawa. Even Lenny, hindi ginawa yon. Hindi man talaga po ginawa ang ganon. Walang ganon. Medyo, kung ikukumpara mo si Lenny at saka si Inday, tama po kayo, Harimau, mas malala. Tama, si Lenny kasi medyo may delikadesa pang kaunti. Tama pa? And in fact, si Lenny, mga kababayan, nang masense niya na hindi na siya imbitado ng administrasyon ni President Digong, di ba inappoint siya as drug czar? Pero hindi man seryoso yung appointment. Gusto lang ipahiya talaga. Ngayon, nag-cabinet meeting po, hindi in-invite si Lenny. Natunugan, mga kababayan. Inunahan na ni Lenny, si Digong, nag-resign na siya. Pero tama kayo po, na mas malala si Inday kaysa kay Lenny kasi hindi pa mag-resign. As DepEd Secretary, despite na pumunta siya doon, mga kababayan, sa rally na gustong magkodita sa ating Pangulong Bongbong Marcos, di ba nandun ka rin? But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, kasi may mga nag-react ng iba at magandang ipaabot ko sa inyo itong reaksyon ng isang member ng Congress
sa naging statement po ni Mrs. Lisa Marcos. Click subscribe muna po dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies. And bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Na-set up na rin po yung aming mga bagong gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Mainam po ito sa mga pains at mga paninigas na mga kaso-kasuan. Pinapahid lang po siya sa mga pulses and affected area. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto niyo itong itry. Ning siya red mixed fruit drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos, Adya Mr. Maravillas. So balikan natin mga kababayan yung kwento, yung sinabi ni Harimaw na ngi. So mali po yung sinasabi ni Harry Roque. Sa bagay, ano pa man ang asahan ninyo sa taong ito? Sanay na sanay sila sa pagtatahi-tahi ng kwento para mag-suit sa kanila pong agenda. Nasiraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nga po, may wagang kamay na nagpapagalaw sa kanila. Galing pong Beijing. At ang objective mga kababayan, iupo si Inday. Si Mrs. Lisa Marcos po, kung ano yung feeling niya, nilalabas lang niya mga kababayan. Kasi po, sa totoo lang, matindi po yung pang-insulto, pang-aliposta na ginawa ng mga Duterte. Never itong nangyari sa mga previous presidents po, kundi ito'y nangyari lang sa kanyang tatay at ngayon sa kanya. Ganon sila inaaliposta, binababoy. Pero tingnan ninyo, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, kalma lang po, tuloy-tuloy sa kanyang mga ginagawa. Pero Mr. Maravillas, bakit nagpa-interview na si First Lady Lisa Marcos kay Katonying? Malapit na po ang paghuhukom. Di ba? Sabi nga po, in everything there is a season in time. A time to laugh, and a time to mourn. A time to embrace, and a time to refrain from embracing. Malapit na po ang total na divorce ng Uniteam. Nag-hold na lang po sa Uniteam yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Tapos si Amy Marcos, nakita ko kasama si Inday. Ayaw pang bitawan mga kababayan ni Amy Marcos si Inday. Nandun sa Isabela yata yon. Nasa distribution ng mga yung sandar yata. Tingnan natin. Ito po. Yung pamilya mga kababayan ng gustong magkudita. Nag-aaliposta sa kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Kasama si Inday.
Posted 18 hours ago. Nasa Kawayan City, Isabela kami ng aking kaibigan. O kita ninyo? Na si BP Inday Sara noong Miyerkules, Abril 17. Kasama namin sina Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III, the Regional Director Primo Silara, Isabela Governor Rodito Albano III, Vice Governor Faustino Bocci III at si Calayan City Mayor Cesar D. Jr. sa pagbibigay ng 1,140 emancipation patents, certificates of land ownership award, and e-titles para sa 901 agrarian reform beneficiaries mula sa iba't ibang probinsya sa lugar. Kasama mga kababayan ni Super Ate. Kaya nalilito yung mga Marcos loyalists. Ano ba niya? Di ba niya, Mr. Maravillas, parang pinaringgan na ni Inday si Super Ate doon sa video niyang manggagamit? Ayun ang reading, mga kababayan ng mga netizens. Na yung hugis mangga. Yung shape kasi ng pagmumuka mga kababayan ni Amy Marcos, parang yung slice ng mangga na dinudot-dot ni Inday sa bagoong mga kababayan. Tapos sabi niya, ito ang bagong pangalan nito, manggagamit. So anyway, pagmasdan na lang po natin ang galawan nila sa mga susunod na araw kung tuloy-tuloy pa rin. With that video, kung kanino yun patama ni Inday. Kasi si Inday po mahilig magparinig tulad ng tambaluslos. Patama niya yon mga kababayan kay Martin Romualdez. Ngayon naman, bagoong, tama, bagoong at mangga. Tapos, sabi niya doon sa video, ang mangga daw, bagong pangalan, manggagamit. Ewan ko kung napanood na yon mga kababayan ni Amy Marcos. Ngayon, kung patama yon sa kanya, malamang we can expect na sa mga susunod na araw mga kababayan, magsasubmit na ng divorce paper. Magdidiborsyo ng tuluyan mga kababayan. Ang unit team, pwedeng si Inday ang mag-submit ng resignation as DepEd Secretary o baka yung ating Pangulong Bongbong Marcos ang magdesisyon na sibakin na po si Inday. At ang ating nakikitang mga palatandaan, yung statement ni First Lady Lisa Marcos na si Inday po has crossed the line. Despite ng pinapakitang mabuti ng kanyang asawa, nagawa pa yon ni Inday na pumunta mga kababayan sa rally na nananawagan ng resignation ng ating Pangulong Bongbong Marcos at tinawag yung kanyang asawa ng tatay ni Inday na bangag, adik, and threaten pa na ikudita. Matindi po yung mga binitawan na pananalita, open threat po ang ginagawa ng pamilya Duterte sa kanyang asawa. So maintindihan natin ang damdamin ng First Lady. Normal yun sa kanya. Yan po yung sabi dito ni Mrs. Lisa Marcos. Sabi niya, for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You run together, anya, di ba? Sama-sama tayong babangon muli. Pupunta ka sa rally, tawagin yung presidente mong bangag, di ba? You're going to laugh. Tama ba yun? Even Lenny never did that. Tapos sagot naman po ni Harimao, mas malala daw si BP Sara kay Lenny. Wala man pong sinabing mas malala. May nabasa ka dyan na mas malala? Ikaw yung nag-interpret ng ganon. She never said anything negative about PBBM kahit ano pa ang nasa loobin niya. Hello? Ito naman siya, parang bata. The fact na pumunta siya doon, kahit wala siyang sinabi kasi di man siya umakyat doon sa stage, nagpa-selfie-selfie siya at nakangiti. The fact na pumunta siya doon sa anti-Marcos rally,
na ang tatay niya mismo nag-akusang bangag adik yung Pangulong Bongbong Marcos na asawa. Ang ibig sabihin nun, approve ni Inday ang lahat ng sinasabi doon. Pumunta siya doon. Kung hindi niya approve, hindi siya sana pumunta doon. Tama pa? Malinaw. Naghihintay lang si Inday ng tamang pagkakataon. Sabi nga sa mga lumabas na report, kung nakaipon yon, grupo po ni Pacquiao, ng enough number of people, magpi-people power na sila. At by your own admission, gigil na kayo, Hari. Di ba yan ang sinabi mo? Gigil na kayo, naghihintay lang kayo ng go signal na lumusob na sa palasyo habang nasa Germany at Prague yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Tama ba yon? Siya yung iniwan na caretaker. Parang bantay sa lakay yung ginawa niya. So masisisi natin yung ating Pangulong Bongbong Marcos na nung sumunod na biyahe niya, hindi na iniwan mag-isa si Inday. May tagabantay na si Bersamin at Israelia. Tama pa, mga kababayan? So tama din yung interpretasyon po ninyo, Harimaw, na mas malala pa kay Lenny. Pero hindi man yun sinabi ni Mrs. Lisa Marcos. Interpretasyon ninyo. Pero yung interpretasyon ninyo, tama, mas malala nga po. At least si Lenny Robredo, mga kababayan, may natitira pang konting delikadesa. Inunahan na niya si Digong, nag-resign na siya agad, nagmatunugan niya na hindi na niya ako imbitado. Nag-resign, mga kababayan, as drug czar. Pero si Inday, kapitoko pa rin, despite ng kanyang mga pinagagawa. At despite ng ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, na hindi na siya iniwang mag-isa, as caretaker, nang magbiyahe yung ating Pangulo pa Amerika, kung may hiya siya sana, hindi na niya yun tinanggap. Kasi, pahiwatig yon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, na unti-unti nawawala na siya ng tiwala sa kanyang vice presidente. Hindi ba yon malinaw sa inyo, Harimaw? Pero alam namin na makikipagtigasan kayo kasi nga, sabi ng mga analyst, narinig ko lang ito po, hindi man ito galing sa akin. Yung DepEd kasi ay siyang may pinakamalaking budget sa lahat ng departamento. Kaya kahit wala man pong masasabi nating significant accomplishment si Inday, ayaw pang umalis as DepEd Secretary. Tama pa? O ngayon, ito po yung sabi dito sa balita. San Jose del Monte Lone District Representative Florida Rida Robes has empathized with First Lady Lisa Araneta Marcos regarding the latter's bad feelings toward Vice President Sara Duterte as revealed in video clip circulating online. Yung interview po ito ni Kato Nying. Sabi po ni Robes, she agrees with Araneta Marcos in that the latter has always shown kindness to Vice President Duterte. Tama po, hindi man po maganda palagi yung pinapakita po. Pero tingnan ninyo ngayon ang pag-ugali ng mga Duterte, lalo na yung tatay at mga kapatid ni Inday. Matindi po yung pag-aliposta. Binaboy ng husto, mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. So hindi mo masisisi kung bakit ganon nasakta ng todo si Mrs. Lisa Marcos, yung mga binitawang pananalita po ng mga Duterte. Never siya na nangyari sa history ng politika dito sa Pilipinas. Noong panahon ng kanyang tatay, yung mga dilawan po, inaakusa lang na magnanakaw, diktador, ganon, mamamatay tao, ganon yung mga akusasyon laban kay Apo Lakay. Pero direktang i-threatened na tulad ng ginawa po ni Maudig sa ating Pangulo, na pinagsabihan na kung ako pa niya yung presidente, baka nasama ka doon. Meaning doon sa Magana EGK. At yung sinabi ni Baste na matulad ka niya sa Mussolini and Romanov, that is not a veiled threat. It is an open threat to the life, mga kababayan, ng ating Pangulong Bongbong mismo. Never yan na nangyari noong panahon
ng kanyang tatay. At yung tawagin mo yung Pangulo na bangag, adik, may adik tayong presidente. Never yan na nangyari mga kababayan noon. So, ganun nila binaboy. Pero yung ating mismong Pangulong Bongbong, ayaw silang patulan. Sabi nga, nang hingan siya mga kababayan ng reaksyon ng foreign media, hindi ko anya pinapatulan ng mga ganyang personal attacks. Ad hominem anya. Hindi ako pumapatol sa ganyan. So maganda, itong sinabi ng isang congressman, ay congresswoman po pala. But the Vice President crossed the line when she attended a rally that not only maligned President Marcos but also called for his ouster, sabi po ni Robes, echoing the words of the First Lady who was visibly upset in the viral video clip. So sabi po ng congresswoman, they savaged her husband, and to her credit, her reaction was not only delayed but also polite. So, belated reaction yung ginawa ng ating First Lady. Belated na po, delayed, pero polite. May breeding kasi po. Itong mga Marcos Araneta, they have breeding, good breeding. Yung mga Duterte po, askal. Askal na may rabies. Infected po ng rabies. Galing sa fentanyl. Ano nga saan mo sa mga taong ito, mga kababayan? Kaya yung nilalabas ng kanilang mga bibig, talagang ang sasama. Galing po kasi yan sa kanilang mga masasamang puso. Masama yung kanilang puso, kalooban. Yan po ang nasusulat po sa Matthew 12:34-40. Ayan, sabi dyan, the mouth speaks the things that are in the heart. Good people have good things in their hearts, and so they say good things. But evil people have evil in their hearts, so they say evil things. Malina po, galing po sa puso, masamang puso. Ang mga Duterte po, masasama ang puso. Yung mga DDS vloggers, masasama din ang puso. Kasi hawa-hawa po yan, mga kababayan. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit yung mga DDS vloggers, ang sasama ng lumalabas sa kanilang mga bibig. Tama? Pagmumura, pag-aliposta sa mga Marcoses, pangiinsulto, pinapalabas sila lang yung mga matatalino, at yung mga pro-Marcos vloggers, mga bobo. Di ba? Ganon sila mag-degrade ng tao. Pero ang katotohanan, baliktad. Ganon kasasama sila magsalita. Kasi po, masasamang tao sila. Kasi masasama ang kanilang puso. Evil hearts. Kaya ang mga lumalabas sa kanilang mga bibig, basura po. Napakalinaw. Good people have good things in their hearts. And so, they say good things. But evil people have evil in their hearts. So, they say evil things. Kaya wala tayong marinig na masama mula sa bibig ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi mabuting tao po yung ating Pangulo. In contrast, masasamang tao po yung mga Duterte. Kaya masasama yung lumalabas sa kanilang bibig. Pati ng lahat ng kanilang kaalyado. Si Mrs. Lisa Marcos, hindi natin maringgan ng masamang pananalita despite ng pang-alipusta sa kanyang asawa. Kasi mabuti ang kanyang puso. Malinaw na po. Mga nagre-react dito po sa aking video na kung ano-ano yung sinasabi sa akin, hindi ko po pinapatulan kasi alam ko na yung kanilang pagkatao. Mga masasamang tao sila. Kaya kung ano-ano po yung tinatawag sa akin, kung ano-anong mga akusasyon, hindi ko man po pinapansin kasi kilala ko na ang kanilang pagkatao. Ito sila po Ba't ko naman po ibababa yung aking pagkatao sa level po nitong mga masasamang loob? Tama ba? So, sakto yung description po ni Congresswoman Robes. So, sabi niya, now compare her language
to the venom spoiled by the Dutertes. Yung venom po, galing yun sa galing yun sa ahas. Venom. I-compare mo niya yung venom. Ang ibig niyang sabihin, yung napakasasamang mga salita, yung pagtawag sa ating Pangulong adik, may bangag tayong presidente. I-compare mo niya sa mga pananalita na binibitawan or binitawan ni Mrs. Lisa Marcos despite ng pag-alipusta sa kanya ng mga Duterte, sa kanila ng mga Duterte. Polite pa rin niya. Is the First Lady's statement factual? Yes, it is based on the truth. It is an honest reaction niya to insults uttered during a rally that happened, she underscored. Vice President Duterte's father, former President Rodrigo Duterte, has become one of the incumbent chief executive's harshest critics this past few months. At never nating na-experience na nagkaroon tayo ng Pangulo, dating Pangulong ganyan, katindi. Wala na siya sa posisyon, daldal pa rin ang daldal, at gustong magdikta sa kung anong dapat gawin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Parang siya na lang yung magaling. At yun din ang yun din ang pananaw ng kanyang mga supporters na kulto. Palibasa yung spiritual advisor po niya, kulto nga. O di ba? Na may patong-patong na kasong sexual harassment, sexual abuse, rape, ano pa ngayon? Yung non-bailable, qualified human trafficking, kung ano-ano pa. Boss, dito po sa local courts, pati sa Senado, under investigation, pati doon po sa Amerika, wanted siya. Yon ang spiritual advisor, mga kababayan ni Mau Diggs. Asa pa kayo na may maririnig kayo na mabuting pananalita galing po sa kanila? Inapakalinaw ang sinasabi po sa Bible. Ulitin natin. Sabi sa Mateo 12:30-40, ang bibig daw ay nagsasalita ng mga bagay na galing sa kanyang puso. Nagaling sa puso. Ang mabubuting tao may mabuti sa kanyang puso. Kaya ang sinasabi niya mabubuti rin. Pero ang masasamang tao may masama siyang puso. So ang sinasabi niya masasama rin. Malinaw na pa. Ngayon, nasa sa inyo na lang po kasi demokrasya tayo. Kung gusto ninyong magpakabuti, makarinig ng mga mabubuting bagay, pakinggan ninyo ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan ninyo yung mga vloggers na sumusuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero kung gusto ninyong magpakasama, adi doon kayo sa mga Duterte at makinig doon sa mga vloggers nilang masasama. Choice ninyo yan buhay ninyo yan Hindi namin kayo pipigilin. Gusto ninyong magpakasama. Sabi po sa Revelation 22:11, let the one who does wrong continue to do wrong. Let the vile person continue to be vile. Let the one who does the right continue to do right. And let the holy person continue to be holy. Kayong mga masasama daw, diretso lang kayo kung gusto ninyong gumawa ng masasama. Yung mga mabubuting tao, gumawa ng mabuti. Kasi po, may paglalagyan po kasi ang bawat isa sa atin. Yung gumagawa ng mabuti, may reward din sila. Yung mga gumagawa ng masama, may paglalagyan sila. Tingnan ninyo yung kinakaharap ngayon nitong mga kasama po ni Mau Diggs. Si Pacquiao po, siya mismo, nahaharap sa ICC investigation. Yung SMNI, sarado. Si Pacquiao, wanted. Ngayon, namomoro na rin po si Pantaleon. Sa susunod, hahabuli na rin po si Pantaleon at baka ma-expel po as member ng Congress. Iimbestigahan siya ng Ethics Committee, mga kababayan. At yung DOJ, iimbestigahan siya for inciting to sedition rebellion dahil sa kanilang mga pinagagawa. Ganon lang po. At huwag ninyo sisihin yung ating Pangulong Bongbong Marcos kasi yung kinasadlakan ninyo mga problema, kayo
kayo lang naman po ang may gawa niyan. Gumawa kayo ng masama, ayan ang consequence ng paggawa ng masama. Diyan nyo, Mr. Maravillas, yung sinasabi ng Chinese Embassy. Binabaliktad po, parang si Harry Roque po. They're putting words into the mouth of the President, mga kababayan. Sinasabi ng Chinese Embassy, alam daw ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung pinasok na secret agreement with the previous administration. Mismo nang nagsabi yung ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi ko anya alam. Mas marunong pa kayo sa aming Pangulo. Tama? Kaya nga, pinapaliwanag yung dating Pangulo, paliwanagan niya kayo. Kasi yung mga previous officials niya, bangga-bangga yung mga sinasabi. Si Panelo sabi wala. Si Harimau, binulgar na mayroon. Tapos si Diggs, gusto niyang i-deny, in effect sa kanyang interview, pa-presscon, inadmit niya na may gentleman's agreement talaga siyang pinasok kasi pumayag siya for status quo. Di ba? Ito ngayon yung sinasabi ng Chinese Embassy po. Marcos admin was briefed on agreement covering WPS activities. Ayan po ang sabi nila rito. Since the current Philippine administration took office, the Chinese side has repeatedly briefed this administration on matters related to the gentleman's agreement. The Chinese side invited the envoy of the President to China for special concerns of the Philippines to Beijing last September to discuss how to properly manage the situation at Ayungin Shoal, which resulted in an internal understanding, sabi po ng Chinese Embassy spokesperson sa nilabas nilang statement. Kasi sabi ng ating Pangulo, ano niya yung laman ng secret agreement and why was it kept secret? Magtatanong ba ng ganon yung ating Pangulong Bongbong Marcos kung alam niya? Ba't pa siya magtatanong? Tama? Kasi yung ugali ninyo, mahilig kayo na mag-assume. Yan ang ugali ng mga Chinese. Para lang makapag-take advantage sila. Ganon ang kanilang ginawa. In-assume nila, kanila ang buong di ba? Kanila yung buong South China Sea, itong West Philippine Sea, including mga kababayan, yung mismong pinanalunan natin sa arbitral tribunal, in-assume ninyo because you do not want to recognize the ruling ng UNCLOS. Yan ang mali sa inyo. Naging party kayo ng UNCLOS. Pagkatapos, sasabihin ninyo, dahil hindi pumabor sa inyo yung desisyon, hindi na ninyo i-recognize. May ganon talaga. Kaya po, pag tayong naniniwala sa mga Chinese propaganda na binibitawan nila at pinapakalat nila, hindi lang through their embassy, kundi sa pamamagitan ng kanilang mga kakampi rito na mga politiko dati na sa tingin po ng ating mga authorities, lalo ng Coast Guard, possibly it is funded by Beijing to sow divisions sa ating mga mamamayang Pilipino. So wag kayong paluloko sa kanila, mga kababayan. Kaya yung ating Pangulong Bongbong Marcos, tuloy-tuloy lang sa kanyang ginagawa sa pagpapalakas po ng ating defense. And in fact, kahapon, kausap niya yung leader ng New Zealand. Pati New Zealand po ay gustong sumama para sa defense ng ating bansa. Ito yung balita. Philippine-New Zealand to sign enhanced defense agreements by end of 2024. So ito yung kinaiinis ng China kasi na-checkmate sila ng ating Pangulong Bongbong. So sabi dyan, New Zealand Prime Minister Christopher Luxon met with President Marcos in Malacanang. The two leaders agreed on enhancing defense cooperation. They committed to maintaining and strengthening defense engagements while exploring new frameworks of cooperation to deepen defense ties. Both sides committed to the signing of a mutual logistics supporting arrangement by the end of 2024 and to concluding a status of visiting forces agreement. Madaling sabi, lalong dumarami
Mayroon tayo sa Amerika na Mutual Defense Treaty. Mayroon din tayong VFA and EDCA sites with America. And our defense agreement with Japan, magkakaroon din tayo ng katulad po na VFA sa Japan at pati po sa Australia. And this time, New Zealand na rin po, mga kababayan. So dumami ng dumami yung ating kasangga, ready to defend the Philippines mula sa aggression ng China. Sabi rito, Marcos has been collecting international allies amid the Philippines territorial row with China over the West Philippine Sea, the area in the South China Sea that belongs to the Philippines exclusive economic zone. Ay yung ating Pangulo po sa kanyang posisyon at matatag na paninindigan, nasama siya sa 100 people, influential people ng Time Magazine. So, kaya po, sige tahol ng China, lalo't isasagawa po dito mismo sa West Philippine Sea, yung balikatan. Ayan po, balikatan exercise to proceed as China warns of greater insecurity. So, by their own admission, na-insecure na po sila. Kasi po, we have now a multilateral force which is superior than the People's Republic of China's armed forces. Mas powerful siya po. Amerika nga lang, mas powerful na sa China. Idagdag mo pa yung Japan, idagdag mo yung South Korea, idagdag mo yung Australia, New Zealand, European Union, India. Wala po. Walang choice, mga kababayan, ngayon ang China, kundi ito umatras sila. Kaya ang strategy ng China ngayon, nanggagatong sila ng gulo, political instability, gamit yung mga pro-China politicians po dito. At gustong ikudita yung ating Pangulong Bongbong Marcos para iupo si Inday na friendly po sa kanila. Yan po ang script ng China. The annual balikatan exercise between the armed forces of the Philippines and United States Armed Forces will proceed as scheduled next week, even as China warned that it will only lead to greater insecurity for the Philippines. Mali po, hindi po insecurity. We are secured now. More than ever. Kayo yung insecure. Binabaliktad ninyo. Pinoposisyon namin ang lahat ng deterrence dito. Paano nga ma-insecure kami? Na pinoposisyon nga namin, kayo yung insecure, kaya daldal kayo ng daldal. Yan ang katotohanan niyan. Kasi kung hindi kayo insecure, hindi kayo dapat dumaldal. Tahimik lang dapat kayo. Kasi ang mga confident na tao, hindi masyado nagsasalita kasi tiwala sila sa sarili nila. Hindi man calculated nila. Hindi man kailangang dumaldal yung mga magagaling. Di ba? Powerful ka pala. Dumaldal ka pa ng dumaldal. Ano yun? O di gawin mo yung gusto mong gawin. Kasi powerful ka naman. Anong rason bakit kailangan mong mag-cry baby? Di ba? Hindi kasi ninyo masindak yung ating magiting na Pangulong Bongbong. Diretso lang siya. The Armed Forces emphasizes that the balikatan exercises are not directed towards any specific country. Sabi po ni Colonel Francel Margaret Padilla. In response sa naging sabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian, urging Manila to reconsider rallying external forces to flex military muscles and provoke conflicts in the South China Sea. Kayo yung aggressor. Kami naganda lang kasi may karapatan kami to defend. Tama? Kaya nga ang mga pinasok naming agreement, defense and security agreement. Malinaw po, to defend. Kayo yung aggressor and we have to defend from an aggressor. Kayo yung pumapasok dito sa amin. Napakalayo ninyo. Ang distansya ninyo sa amin, 1,200 kilometers. Yung gusto ninyong kamkamin, 200 kilometers galing sa aming mainland. Malinaw na exclusive sa amin. Inaward at may papel kaming hawak. Kaya sabi po ni Padilla, this long-standing initiative niya, spanning several years, is aimed at enhancing cooperation,
fostering training opportunities, and strengthening regional stability. Ayos pa. Ayos na ayos niyo, Mr. Maravillas. So, mabuhay po ang bagong Pilipinas. Mabuhay yung ating Pangulong BBM. BBM. Kasi, BBM lang po ang sakalam. Ang totoong maisog po, hindi nagpapasindak kay Xi Jinping sa isang bansa na superpower. Yan ang totoong maisog. Pero yung mga nag-iisog-isogan lang po, ang tawag dito sa amin yan, matalaw. Hindi maisog, matalaw. Isang salita lang po ni Xi Jinping, bumahag, paano naging maisog? So ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.